Okay. So ngayon, dito naman tayo sa isa. Dito naman tayo sa isa. Paano magkasabwat? Paano magkasabwat kaya gumagawa ng mga istorya para magpaingay na naman? Kami nananahimik kami dito. Sa totoo lang. Nananahimik ako. Actually, bihira na nga ako gumawa ng content eh. Kasi simula nung mga nakaraang buwan, mas nagpi-prepare kami. Nagpi-prepare kami para sa birthday ng anak ko. Dahil first birthday nga eh. So, kailangan paghandaan, di ba? Sakit ng ulo ko. Bakit naman ganon? Nirirespeto kita. Kuya pa nga tawag ko sa'yo eh. Although magkaibigan tayo. Diba? Kuya MG pa nga tawag ko sa'yo eh. Kuya MG. Tawag ko sa'yo. Ang laki ng respeto ko sa'yo. Hindi ka lang naimbitehan. Gagawa ka na ng kung ano-ano. Gagawa ka pa ng kanta. Ito lang masasabi ko sa'yo ah. Biglang nawala yung ano ko eh. Parang biglang nawala yung respeto ko sa'yo eh. Parang ang sarap tawagin, MG na lang, wala nang kuya. Dahil sa ginawa mo dun sa sa asawa ko. Kung sa asawa mo kaya gawin, di ba masakit? Sana inisip mo kasi may pamilya ka din eh. May asawa ka din, may anak ka din. Siguro naman meron ka nun. Siguro naman kung ginawa sa'yo yun, masasaktan ka din sana, di ba? Oh. Yan may sabi mo rito, yo. Hindi ko alam kung ano. Bakit nyo ginawa sa akin to? Bakit nyo ginagawa sa amin to? Nananahimik yung buhay namin. Ang gaganda naman ng mga content na ginagawa namin. Wala naman kami tinatapakan na tao. Nilusutan nyo pa rin kami. Nilusutan nyo pa rin. Gumawa pa rin kayo ng issue. Na kahit hindi naman issue yun. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, eto na ha. Bali, meron akong comment regarding dito sa alam niyo ng lahat, yung children's party na nag-turn into kalokohan ata. Parang ano. Paano naging kalokohan yun, kuya? Paano naging kalokohan yun? Kinalokohan ba namin yung mga ganong sitwasyon? Yun lang yun. Nagkamali lang ng isang bagay. Sasabihin nyo lahat. Nakalokohan na. Isa lang, sumayaw lang asawa ko, kalokohan na lahat. Lahat. Sobrang labo at sobrang layo po sa realidad nung title, nung invitation nila kaysa doon sa mismong party. Kakaiba ka talaga, Wamos. You're the man. Anong kakaiba nga dun? Paano naging kakaiba yun? Sumayaw lang. Nagkaroon lang ng mga guests. Kakaiba na yun. Paano mo masasabing kakaiba yun, kuya? Kung yun naman yung gusto namin mangyari. Diba? Hindi pa ba kayo nakakaranas ng birthday na ganun yung sitwasyon? Although nagkamali nga. Nagkamali. Doon. Sa sayaw ni Antoinette. At hindi ko rin expected na ganun yung sayaw. Pero hindi ko inisyo yun. Dahil hindi naman po para sa inyo yun eh. Hindi naman para sa ibang tao, yung para sa anak. Diba? Ngayon, iisa-isahin natin point per point, bit per bit. Okay? Ito yan. Ano po kayang pumasok sa utak nitong si Antoinette at nagsayaw siya ng ganyan? Malay nyo naman, walang ibang kayang sayawin kundi iyon lang. Hindi naman marunong mag-hip hop si Antoinette.
Di ba? Hindi naman katulad ng ginagawa namin, ginagawa ko, hindi niya kaya yun. Siguro kung ano yung kaya niyang gawin, yun yung magagawa niya. Eh, ayun yung kaya niyang gawin eh. Kung ano yung napanood niyo eh. Kung ano yung napanood mo. Yun yung kaya niyang gawin eh. Di ba? Yung mga tao na Kung tutuusin nga, hindi pa ganun eh. Hindi pa ganun kasapat yung sayaw niya. Pero pinilit niya kasi para sa anak niya, hindi para sa'yo. hindi na nila alam kung ano ba talagang pinuntahan nila doon. It's either club, stag, or bachelor's party, o first birthday party. Ano ba talaga? Mga walang na kayo? May pakiramdam nga din ako na nagpapwetto at retoke kasi pinaghahandaan niya talaga bang first birthday ng gwapong-gwapong si baby. Una sa lahat, pagdating sa retoke, wala na kayong pakialam doon. Choice niya yon. Ako nga hindi nangialam eh. Di ba? Ako nga hindi nangialam doon sa pagpaparetoke niya. Di ba? Tapos kayo, nangingialam kayo. Pakialaman nyo yung buhay nyo. Kung anong gusto nyo gawin sa katawan nyo. Katawan nyo nga, hindi namin pinakialaman eh. O katawan mo nga, hindi namin pinakialaman, di ba? Tapos pakikialam mo yung katawan ng ibang tao. Ano ka, espiritu? Ha? Because this is her moment to shine. In fact, yung damit niya parang disco ball. Silver! Shine, motherfucker! Shine! Eh, white silver kami. Ba't ka nangingialam? White silver kami. Oh, white silver kami. Di ba? White silver kami. Kaya kung may silver ka man nakita, wala ka nang pakialam doon. Di ba? Baka naiinggit ka. Kasi siya yung sumuot ng gusto mong sumuot. Di ba? Baka yung suot ni Antoinette, naiinggit ka kasi hindi mo masuot. Yung ganong dress, baka ikaw yung naiinggit, baka gusto mo yun, MG. Baka gusto mo yung dress ni Antoinette, at nagsabi ka kaagad. Ano ba naman to? Hindi ka agad nagsabi sa akin na yung dress pala ni Antoinette, naiinggit ka. Gusto mong suotin. O hayaan mo, isend mo sa akin yung address mo, ipapadala ko. Ha? Para masukat mo, maka-experience ka naman ng ganong suotan. Ha? Masyado kang naiinggit eh. Ang disco ball. Silver! Shine, mother! Shine! Yes! Madam Antoinette, yun pong damit nyo, hindi angkop. Sa pang-isang taon na birthday. Kundi pang club. Hindi angkop. Eh, white silver nga eh. Although, oo, sige. Oo, sige. Aminado naman kami. Nagkamali nga eh. Na dapat kailangan itama. Kung kaibigan ka talaga, at sinasabi mong kaibigan mo ko, kuno, dapat sinabihan mo ko na sa susunod, gaya na sinabi ko kay Mert, dapat sinabihan niyo ko. O Wamos, next time, pangit yung ganito. First birthday ng anak mo, dapat hindi ganito. Siguro next time, kailangan mo na matuto. Kailangan sa susunod na sayo ng asawa mo, ibahin niya naman. Kailangan yung maayos naman. O kaya kung sakali magkakaroon ulit kayo ng second baby, diba? Ganon dapat eh. Yun yung mga kaibigan. Kaibigan ba yung ganyan? Sa social media kayo nagpapatama? Dalawa pa kayo ni Mert? Di ba magkaibigan din kayo? Baka naman ang ginawa nyo, pinag-usapan nyo ko. Kayong dalawa. Pinag-usapan nyo kami. Hinanapan nyo kami ng butas. Dahil bakit? Wala na eh. Wala na kayong makontent eh. Diba? Wala na kayong makontent. Yun lang naman yun eh. Panibagong issue, panibagong content kasi kayo. Yun lang yun. Binigdil nyo lang yung pagsayaw hanggang sa lumago yung issue, nagtrending yung issue. 'Di ba? Bakit ako pa? Bakit kami pa? Bakit kami pa ang ginawan nyo ng issue? Bakit hindi nyo na lang sarili? O kaya kayong dalawa mag-away?
Huwag niyo na kaming idamay. Pati mga issue gagawa pa kayo. 'Di ba? Paingay na naman kayo. Bakit wala na ba nanonood sa inyo? Wala na nanonood sa inyo? Hindi naman sa hindi ako totally hindi ako nagmamayabang o hindi ako mayabang. 'Di ba? Ang pinopoint ko rito, bakit kami? Kung kaibigan namin kayo, mga brad, dapat payo. Nag-chat kayo, minessage ako, yun lang naman eh. Pagkaibigan, chat-chat. Pre, ganito, ganyan. Bakit dinaan nyo sa social media? Yun yung malupit na tanong. Bakit dinaan nyo sa social media? Eh kasi ako kung tutuusin, ayoko na sana magsalita. Ayoko na nga po sana magsalita. Gusto ko na nga sanang i-skip tong mga issue na to. Kaya lang, ang problema, kami yung nagiging masama. Kailangan ko bumanat eh. Kailangan ko rin magsalita. Kasi kung hindi kami magsasalita at mananahimik lang kami, habang kami kinukutya ng ibang tao dyan, at ini-issue ng ibang tao dyan, masasaktan lang kami habang tumatagal yung issue. Kaya nga nagsalita na ako para sana tapos na eh. Kaso may mga sumisingit pa dyan na ibang vlogger na piling perpekto. Alam nyo kung di perpekto yung buhay nyo, huwag kayong manghusga. Kung hindi perpekto yung sarili nyo, huwag kayong manghusga. Walang perpektong tao kahit kami nagkamali. Nagkamali nga kami na dapat ang ginawa nyo, tinatama nyo. Wamos, Antoinette, next time sana ganito. Kaso hindi, si Wamos ganito, si Antoinette ganito. Sa first birthday ng anak niya, ganito yung ginawa na parang pambarte. Diba, nakakatulig. Hindi masarap sa pandinig. Diba? Ano ba naman kayong klaseng kaibigan? Kaibigan ba talaga? Kaibigan ba talaga yung turing nyo sa akin? Na birthday, kundi pang club. Diyos ko Lord, sobrang sikip nga eh. Parang isang kutsaritang cake na lang sabog na yung damit mo, hinayupak ka to na. Ba't mo ginawa? Tingnan mo, sasabihan nyo pa ng hinayupak. Kahit kailan nga, hindi kita sinabihan ng ganyan. MG. Kahit kailan, hindi kita sinabihan ng ganyan, Kuya MG ha. Hindi kita sinabihan. Never pumasok sa isip ko na sabihin sa iyo yung mga ganong klase ng bagay. Kasi kaibigan nga eh. Yun to na. Si Wamos naman, tuwan-tuwa sa gilid. Pumapalakpak-palakpak pa. Siyempre, first time ko nakita yung asawa ko na gano'n na pinagandaan niya yung yung sayo niya para sa anak niya eh. Natural masaya ako. Kasi first time nangyari sa buhay ko yun na nakita ko yung asawa ko gano'n eh. Sumasayaw. Proud ako. Proud ako. Proud na proud ako. Diba? Kayo, kung di kayo proud, manahimik na lang kayo. Kasi ako, proud ako eh. Kahit anong klaseng sayawin ng asawa ko, proud ako. Sobrang proud, habi niya. Sobrang proud niya na sumasayaw ka ng nakaganyang damit. Dapat, Wamos, sa room nyo na lang yan ginawa. Sobrang na... Kaya mo mamaya, pagbibidya kita sa room, mamaya, gagawin namin. Nakakahiyayang ginawa nyo, ha? Diyos ko, buti na... Hindi naman kasi nakakahiya yung ginawa eh. Ang daming artista na gumagawa ng mga ganon. Ang daming sikat na gumagawa ng ganon. Ang daming celebrity na gumagawa ng dance na ganon. Hindi lang siya. Paano nyo masasabi nakakahiya? Natapat lang na 1-year-old na sinasabi nyo, na ba't ganon yung sayaw, tinapat nyo sa 1-year-old. Yun lang naman yung question eh. Kaya nga humihingi kami ng pasensya. Humingi kami ng pasensya. Kung di nyo man nagustuhan, pasensya. Ganun lang naman yung kadali eh. Hindi nyo kailangan i-big deal. lang, bawim-bawi sa kagwapuhan ni Meteor ang lahat ng kaganapan na yan. Kaya... O natural, gwapo anak ko. Ako gumawa eh. Kung ikaw gumawa, sa tingin mo, gwapo ba lalabas ang anak? Pass. Sa tuwing nakikita ko yung bata na yan, nawawala ang inis at stress ko. Walang niya. Ha?
Kasi syempre, buti na lang at lumalabas. And alam niyo mga kahombre ko, sa totoo lang, kung makita niyo talaga yung anak nito sila Wamos, tsaka nito si Antoinette, grabe guys, sobrang gwapo talaga. Thank you, kuya. Kitang-kita. Thank you, kuya. Kaso lang kasi, itong mga magulang niya, grabe, bakit niyo to ginawa? Diba? Dapat, again, children's party po yung ating title. Ba't naging ganon? Diba? Tapos may nag-viral pa. Alam niyo naman, viral na viral ngayon, yung sayaw na sayaw nito si Antoinette. Anyway, sobrang pilit po ng sayaw ni Antoinette. Tulad Eh syempre, hindi naman kasi talaga totally sumasayaw yun eh. Kaya niya lang pinilit na sumayaw kasi gusto niya para sa anak niya. Ganun lang naman kasimple yun. Diba? Gusto niya lang may maipakita siya. Kaya kahit pilit o ano man ang mangyari doon, labas na kayo dapat doon. nang nakita na Hindi kayo naging proud na, uy, kahit pinilit ni Antoinette, at least may naipakita siyang ano sa anak niya. Ayos yan. O, di ba? Dapat ganun eh. ting lahat. Muntik pa pong bumitaw yung upuan, tas lumindol yung stage. Alam niyo yun? Literal na Lumindol yung stage, di nga gumalaw. Water, inom na Baka utak mo yung gumalaw kasi kami naisip mong gawa ng content. ng water yung mga bisita nyo. Ha? Kasi grabe, sa sobrang kaba nila na may mangyaring something sa'yo, Tonet. Diba? Sa ginawa mong sayaw. Diyos ko, parang Antoinette's birthday yung kinalabasan ng party. Parang gigil na gigil ka mag-celebrate. Dapat ikaw na lang nag-celebrate, Antoinette. Lol. Dapat ikaw na lang. Mo, di ba? Hello, di ba? Dapat mga ganun. May mga palaro, again, clowns and everything. Pero hindi, walang niya. Literal na cocomelon mo yung sinangkalan mo doon. Ha? Salamat, Doc Yapi, ha? Ay, nako, Diyos ko. Diyos ko, Antoinette. Ano ba yan? Grabe. Mga kaibigan ko itong mga ito, mga kahombre ko. Yan naman We. Kung kaibigan mo, dapat di mo ginawa yung ganito. Kaibigan pala eh. Sana minessage mo na lang ako, bro. talagang totoo. Yang Wamos na yan, at yang Antoinette na yan, mga kaibigan ko talaga yan. Utang ina, kaibigan ko talaga yan. Kaso kailangan ko talaga silang real talkin. Ito talaga yung motibo ng video na to. Real talkin mo nga ako ng real talkin. Kahit sa personal, real talkin mo ko eh. Hindi naman ako masasaktan kasi galing naman sa kaibigan eh. Pero kung ilalabas mo sa social media, masakit na yun. Pre, masakit na yun. Hindi ko in-expect, Wamos, na hindi mo ko i-invite. Nakakainis kang Wamos ka. Isang linggo akong hindi makatulog, walang yaka. Ha? Di hamak naman na mas matagal mo na akong kilala kaysa dyan kay Madam G. Costura. Tignan mo, nandamay ka pa. Kasi ganito yun ha. O sige, Kuya MG, pasensya na ha. Pasensya na po, hindi kita naisip at hindi kita na-invite. Pero hindi lang naman ikaw ang hindi namin na-invite eh. Madami din kayo. Madami din kayong influencer. Ang pinaka talagang gusto namin, mas marami yung family and friends talaga namin na hindi pa ako nagbablog, hindi pa ako vlogger, yun yung mga in-invite namin. Actually, kukunti nga lang yung mga influencer, pili lang. Pili lang. Pasensya na kung di ka nakasama. Pasensya na, hayaan mo sa susunod, isasama kita. Kasi dati naman pag ini-invite kita, hindi ka rin naman nakakapunta. Oh. 'Di ba? In-invite kita nung Meteor's Bar. Nagkita pa nga tayo. Sabi ko, yeah, bisita ka naman sa Meteor's Bar. Sige, pag may time, pupunta ako. O, nakakapunta ka ba? Hindi ka nakakapunta sa Meteor's Bar, yeah. Di ba? Kaya kahit anong invite ko, kung hindi ka pupunta, wala din. Pero pasensya na. Pasensya na talaga. Sobrang dami, ang dami yung hindi ko talaga na-invite. Hindi lang ikaw. Actually, si Merck na hindi rin imbitado yun eh. Si Pam lang, asawa niya. Siyempre, expected na namin nakasama si Merck. Di ba? Di ba? Pinuntahan ko pa sila. Di ba?
Sila Madam J. Costura, pinuntahan ko din sila. Eh ano naman kung bago lang? Eh minsan ko lang naman ma-invite yun. Tsaka isang beses ko lang na-invite nun yun nung birthday lang ni baby. Hindi pa namin alam kung kailan pa namin ulit siya mai-invite. Pasensya. Kay Madam J. Costura. Ha? Walang yaka, nandun ka pa lang sa TV5, mukha ka pa lang lamok, magkakilala na tayo. Tapos kinalimutan mo ko? Ha? Sorry. Porket ngayon, madami ka ng pera, tangin. Wala. Hindi basehan ng pera sa mga ganitong klase ng bagay sa pagiging kaibigan. Ikaw ang maraming pera. Diba? Ikaw ang maraming pera, ikaw ang mayaman. Ikaw ang nasa itaas. Nandito lang ako. Nagpa-event ka sa Okada, ng birthday party ng iyong anak, nakalimutan mo yung friend mo na si MG. Walang yaka, Wamos. Ano nangyari sa'yo? Si Madam J. Costura, 5 araw mo palang kilala, mas pinili mo pa siya kaysa sa akin? Paano naman, Wamos, hindi sasama ang loob ko, Wamos? Kaya nga kuya, pasensya nga. Pasensya nga. Kaya nga humihingi ng pasensya eh. Pasensya na. Ano ba nangyayari sa'yo, di ba? Alam mo, Wamos, in-invite mo si Tony, si Merck. Siyempre, tinanong... Hindi ko in-invite si Merck. In-invite lang namin si Pam. Si Pam lang. Kasama lang talaga si Merck kasi asawa niya yon. No choice, kumbaga. Di ba? Kaya sila nakapunta. Si Mami Oni, ninang niya yun eh. Matagal na namin siyang sinabihan. Nung ano pa lang, nung Pasko, nung pinuntahan namin siya, nangaroling kami sa kanya, sinabihan na namin. Kaya akong dalawa. Sabi nung putangin ng dalawang yan, MG, in-invite ka ba ni Wamos? Putangin na, sabi ko hindi. Saan ba yan? Sabi niya, kawawa ka naman. Si Madam J nga, inimbita, ikaw hindi. Putangin na, Wamos, masakit yun, man. 1 linggo akong nagkaroon ng anxiety, hayop ka. 1 linggo akong mangyak-ngyak, hinayupak ka. Hindi ako makamove on sa putang inang isipin ko na ito. Ha? Ang bigat, hayop ka, ang bigat. Hindi ko matatanggap, Wamos. Kaya kailangan kong ilabas lahat ng sama ng loob ko. Lahat ng sama ng loob mo eh. Hindi na naman kita in-invite, kuya. Grabe ka naman. Lahat na kaagad. So, ibig sabihin, may hinanain ka pa pala sa akin bago yung birthday. Kasi sabi mo, lahat. Eh, isa lang yun, alam ko eh. Hindi ko alam, Wamos, kung masama ba ang loob mo sa akin. Sabihin mo, Wamos. Hindi yung pinapaasa mo ang kaibigan mo pa ako kahit hindi na. Diba? Alam mo naman, nitong mga nakalipas na araw, meron akong takot pagdating sa pagdating sa kaibigan. Meron akong issue sa friendship. Putang ina, Wamos. Wala akong ginawang mali sa'yo, di ba? Eh, wala naman talaga eh. Nagkataon lang talaga. Wala naman talaga tayong away, wala naman talaga tayong alitan. Pero nagtataka lang ako, bakit dito ka sa social media nagagaganyan? Ayaw mo na lang sabihin sa akin. Man, huwag kang ganyan, bro. Ha? At, eto, Antoinette. Cocomelon na lang talaga ang naging team nitong si Antoinette na ito. Or, pwedeng Wilson the Bus. Eto, Antoinette. Meron akong handog na kanta sa'yo. Sayawin mo to, ha? Tignan mo, ginawa mo pa ng kanta. I hope this goes out viral. Excited ako dito, man. In 3, 2, 1. One love, good fucking vibes. Enjoy, mga kahombre ko. San Pablo, eh? Yung puwet nito net, sumobrang round, sumobrang round, sumobrang round.
Gusto mo ako sumayaw niyang kanta mo eh. Para ibalik ko sa iyo yung sakit na nararamdaman. Di ko na tinapos eh, oh. Ang sakit sa tenga nung kumakanta, hindi nung lyrics. Yung kumakanta ang masakit sa tenga. Kumbaga kahit bagong eardrums masasaktan eh. Dahil sa kanta mo eh. O hayaan mo. Ha? Gusto mo ng sayaw. Gusto mo ng sayaw. O abangan mo ha. Abangan mo. Ako mismo sasayaw ng ginawa mong kanta. Ha? Tingnan natin kung ano magiging reaction mo. Ha? So ayun, tatapusin ko na to. Wala na rin naman kwenta yung yung kanta. Di ko na tatapusin. Dahil ang sakit sa tenga ng kumakanta, Diyos ko. Di pa kayo nasasaktan dun sa kumakanta? Yung kahit bagong eardrums, bagong gawa tenga nyo, masasaktan kayo eh. Hayaan mo, antayin mo bukas. Ako gagawa. Surprise. Ha? So tatapusin ko na tong video na to. Ayoko nang pahabain to. Yun lang. Peace out.